So mga bagay na maaari mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Yung tipong siya naman yung maghahabol, yung tipong siya naman yung bubuntot sa iyo, magmamakaaw at makikiusap na muli kang bumalik sa kanya. Alright? So kung gusto nyo po yung ganito klase ng love advice, ganito klase ng video, content, and topics, huwag nyo sanang kalimutan. Isa lang palagi ang aking hinihiling. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at mag-comment ka na rin sa ibaba. Gusto kitang maging, alam mo yun, kaibigan. Gusto kitang maging maayos. So, sana magtagal tayo. Sana palagi kang bumalik dito sa aking munting channel. So, huwag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na maaari mong i-apply, maaari mong gawin sa isang lalaki upang hindi kanya matiis? So, number 1. Bigyan mo siya ng panahon para makapag-isip. Yes, mga kamamay, kung halimbawa lang naman, nagkaroon kayo ng tampuhan, away, at hindi kayo nagpansinan, hindi kayo nag-uusap, so anong dapat mong gawin? Kapag ka ganon, lumayo siya, hindi siya nagpaparamdam, hayaan mo muna siya. Hayaan mo muna siyang mapag-isa. Baka kasi mamaya kamamay, gusto niyang makahinga-hinga. Pagbigyan mo siya muna. Yung iba humihingi ng space. Baka naman po pwedeng mag-cool off muna tayo. Para sa ganun na mahanap ko muna ang sarili ko. Kapag ka ganun, siya yung humingi ng space, ibigay mo. Okay? Kung alam mo sa sarili mo, kamamay, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang problema, okay, hindi ka ng lalaki, hindi ka, alam mo yun, hindi ka gumawa ng kalokohan, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang makapag-isip. Sa madaling sabi, huwag mong iparamdam sa isang lalaki na lubos ka o ikaw ang masyadong naghahabol sa inyo. Ang hirap dito mga kamamay, pag humingi na ng cool off yung lalaki, kahit siya yung may kasalanan, pinipigilan nyo pa eh. Sa ganung paraan mga kamamay, pinapakita at pinaparamdam ninyo sa isang lalaki na sobrang kawalan sila sa inyo. Okay, dapat kabaliktaran yung ginagawa ninyo. Kung ang isang lalaki ay masyado ng toxic, okay, tapos siya pa yung humihingi ng cool off, hayaan nyo po. Sa ganyang paraan mga kamamay, pinaparamdam mo sa kanya na sa isang iglap, maaari siyang mawala sa buhay ninyo. Bakit? Hindi ka naghahabol eh. Alam din ng isang lalaki na siya yung may kasalanan. Kaya niya lang ginagawa yung paglayo o ang pag-iwas sa inyo para kayo ang mag-alarm, para kayo ang mataranta na habulin siya. So, magbibigay lang yan ng ilang linggo. Okay, ilang linggong palugit sa inyo para maghabol. Pero kung wala siyang nakikitang paghahabol sa inyo, hindi niya itutuloy yung kanyang paglayo, yung kanyang pag-no contact rule. Imbes siya yung lalapit muli. Bakit? Kasi alam niya na hindi ka naghahabol. Alam niya na maaari siyang maiwanan. So anong dapat niyong gawin? Imbes na kayo ay imbes na kayo ay lumambot sa kanyang pagbalik, lumayo din kayo. Unti-unti kayong umugwat, magbago kayo. Okay, hayaan nyo muna siya. Sigurado ako mga kamamay, kayo ay hindi matitiis ng lalaki. At sa ganyang paraan, makokontrol ninyo ang sitwasyon. So, iparamdam ninyo, alam nyo naman na wala kang ginagawang pagkakamali, iparamdam ninyo ang hirap ng muling pagbalik, ang muling pagsuyo sa inyo ng isang lalaki sa ganyang paraan. Hindi niya na uulitin pa ang kanyang mga kalokohan, ang kanyang mga ginagawang kung ano-anong kabulustugan sa inyong relasyon. So, madaling sabi mga kamamay, if ever na lumayo ang isang lalaki at gusto nyo na hindi kayo niya matiis, hayaan nyo muna siya. Huwag kayong maghahabol. Alright? So, next. Kailangan ma-curious siya sa'yo. Huwag ka muna magparamdam. Alright? So, sabi ko nga mga kamamay, kung sinabi niya na gusto niya munang mag-cool off, ibigay mo. Then, right after nung mga araw na yon, huwag ka munang magparamdam sa kanya. Ang gusto ko, mag-isip siya. Ang gusto ko, ma-curious siya sa inyo. Bakit hindi siya nag-chat sa akin? Yan ang gusto ko maisip nila. Bakit hindi siya tumatawag sa akin? Diba? Kapag nandun na siya sa punto na ganun, kasi ilang buwan na rin yung lumipas, simula nang humingi siya ng cool off, ay hindi ka na rin nagparamdam sa kanya. Darating at darating ang panahon mga kamamay, na maiisip ka niya. Magtatanong siya sa kanyang sarili kung bakit nagbago ka. Kung bakit hindi ka nakagaya ng dati. Kung dati-rati naman, pag humihingi siya ng cool off, binibigay mo, ikaw naman yung naghahabol. Wala pang 2 araw, naghahabol, nagpaparamdam ka na. Ikaw palagi yung nagkukusang
ayun, mag-please sa kanya, pero ngayon hindi na. So magbabago ang setup, magbabago yung alam mo yun, yung kaisipan ng lalaki. Na kung dati naghahabol ka, bakit ngayon hindi? So kapag ka na-curious yan, kung ano-anong may isip niyan, kasi mag-overthink yan eh. Baka mamaya kaya hindi siya nagpaparamdam, baka may iba na. Baka meron ng pumoporma dito. Kung kaya't ang isang lalaki mga kamamay ay makakaramdam ng takot. Makakaramdam ng takot na baka mawala ka, na baka mawalan siya, kung kaya't hindi kanya matitiis. Siya na yung babalik at magpaparamdam muli sa inyo. Kaya hanggat maaari, dapat maging curious siya. Huwag ka munang magparamdam. Alright? So next, hanggat maaari, huwag ikaw ang unang magpaparamdam sa inyo. Yan nga mga kamamay sinasabi ko. Kailangan kapag humingi siya ng cool off, kailangan huwag na huwag ikaw yung unang magpaparamdam. Yung ibang mga babae dyan, after 1 week, okay, magsasend ng thumbs up. Okay, ano ibig sabihin nun? Nagpaparamdam ka. Kaya hanggat maaari mga kamamay, wala ka man sinabi o basta nag-send ka ng kahit anong message, ibig sabihin nun, ikaw yung nagpapakita ng paghahabol. Hanggat maaari, kung gusto nyo na hindi kayo matiis ng isang lalaki at muli silang bumalik sa inyo, huwag ka magparamdam. Mas patindihin natin yung kuryosidad ng isang lalaki sa inyo. Kung bakit wala ka ng paramdam, kung bakit halos parang hinayaan mo na siya, huwag kayong magparamdam kahit na ano. Okay? Huwag muna kayong mag-message, huwag muna kayong tumawag, huwag muna kayong mag-miss call. Para sa ganon, hindi gumiti ang isang lalaki. Para sa ganon, nandun pa rin ang kaseryosohan ng isang lalaki sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagtatanong sa kanyang sarili kung bakit wala kang paramdam, kung bakit parang halos nakalimutan mo na siya. Sigurado ako, kapag wala siyang idea sa mga nangyayari sa inyo, wala kang paramdam, wala kang message, wala kang wrong send, sigurado ako, mag-iisip yan at muli siyang babalik sa inyo. Hindi ka niyan matitiis, sigurado ako. Alright? So next, dapat maging caring ka sa mga panahong malungkot siya. Alright? So mga kamamay, dapat kasi ipakita po ninyo. Okay? Ngayon, simulan ninyo. Okay? Kung okay pa kayo ngayon, kung maayos at smooth pa ang inyong relasyon ngayon, okay? Hindi ko man sinasabi na hindi kayo darating sa punto na makakalabuan kayo. Basta, mas maganda na po yung meron kayong na-establish ngayon na matinding history pagdating sa inyong pagmamahalan o sa inyong relasyon. Kailangan simulan mo na ngayon maging caring sa mga panahong malungkot siya. Kailangan ikaw yung maging source ng happiness niya sa mga panahon na malungkot siya. Sabihin natin, nagkaroon ng problema sa kanyang pamilya. Sabihin natin namatay ang kanyang aso. Dapat nandiyan ka para sa kanya. Sabihin natin namatayan siya ng family members. Kailangan nandiyan ka para sa kanya. Para sa mga panahon na, alam mo yun, sa mga panahon na malungkot siya, ikaw lang yung kanyang tatawagan. Kasi ikaw yung kanyang stress reliever eh. Ikaw yung kailangan niya. Okay? Kaya kung gusto mo mga kamamay na hindi kanya matiis, kailangan ikaw yung maging source of happiness niya sa mga panahon na nalulungkot siya. Ikaw yung maging kahinaan niya sa mga panahong malungkot kayo o malungkot siya. Sabihin natin nagkalabuan kayo sa inyong relasyon. So hindi niya magagawang maghanap ng iba. Hindi niya magagawang tumakbo sa iba. Kasi nasanay siya na ikaw yung nagbibigay at nagpapangiti sa kanya sa mga panahong malungkot siya. Kaya please, mas mahalaga mga kamamay na mag-establish kayo ng isang matatag na memories pagdating sa inyong relasyon para yun ang maging kahinaan niya pagdating sa inyo. Okay? Kung alam niya na ikaw palagi yung nagbibigay ng saya, ng ngiti. Okay? Kapag tiniis mo siya, babalik at babalik yun sa iyo. Okay? Kaya please mga girls, sinasabi ko, kailangan magkaroon kayo ng isang masayang alaala. Yung tipong ikaw palagi yung kanyang tinatakbuhan kapag malungkot siya. So sa ganung paraan, siya ay muling babalik at babalik sa inyo kahit anong mangyari. Alright? So next, kailangan magkaroon ka rin o magbigay ka rin ng value sa ibang bagay o ibang mga tao. So anong ibig ko sabihin dito mga kamamay? Sa madaling sabi, kung gusto niyo po na hindi kayo matiis ng isang lalaki, dapat makita po niya na meron din kayong ibang pinapahalagahan, ibang binibigyan ng oras, ng panahon. At syempre, dapat nakikita rin ng isang lalaki na may iba't iba kayong source of happiness, hindi lang sa kanya. Hindi lang sa kanya nakafocus ang mundo ninyo, hindi lang sa kanya nakafocus lahat
Hindi lang sa kanya umiikot ang mundo niya, ang mundo nyo, para sa ganon mga kamamay, malaman po niya na meron siyang kahati, na meron siyang kaagaw in case na mag-away kayo, in case na hindi kayo maging okay. So, meron kang source of happiness. Ibig sabihin, hindi madali sa iyo o hindi ka ganun nai-stress kahit mag-away kayo. Kasi nga may iba kang tatakbuhan. May mga kaibigan ka, may mga mahal ka sa buhay. Kung kaya't matatakot ang isang lalaki na bigyan ka ng problema na mag-away kayo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi, dapat meron din po kayong iba't ibang source of happiness sa mga kaibigan at sa mga mahal nyo sa buhay, kung sino mang tao dyan sa inyong buhay. Kailangan meron kayong iba't ibang source of happiness. Huwag lang maging isang tao ang maging mundo ninyo. Huwag lang ang asawa ninyo, huwag lang ang partner ninyo, huwag lang ang jowa ninyo. Kailangan marunong din kayong sumaya o may iba't iba kayong source of happiness. Yan lagi kong paalala, yun ang palagi kong sinasabi. Sa ganyang paraan, matatakot ang isang lalaki na tiisin ka. Kasi nga, meron ang ibang source eh. Yun ang nightmare ng isang asawa, ng isang jowa, yung makita kanyang happy sa iba kahit wala siya. Alright? So yun lang muna sa ngayon mga kamamayang, ilang mga bagay na maaari nyo pong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki sa inyong relasyon. For more videos and love advice na kagaya nito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.